Samantala, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa dalawang PUV terminal sa Quezon City. Ayon sa LTFRB, ito'y hakbang para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Batay sa sinagawang inspeksyon ng LTFRB sa mga PUV terminal sa Ayala Malls, Cloverleaf at Trinoma, nabigo itong sumunod sa umiiral ng mga patakaran at regulasyon. Sa PUV terminal sa Ayala Malls, Cloverleaf, ilan sa mga natukoy na paglabag ang kakulangan ng bubong na magbibigay proteksyon sa mga pasahero. Hindi sapat na upuan sa waiting area, kawalan ng malinaw na gabay sa biyahe at dispatching, at kawalan ng information at passenger assistance counters. Inatasan ng operator ng terminal na kumuha ng permits sa LGU para makapag-operate bilang pampublikong transport terminal at ang pagsusumite ng security plan. Samantala, sa terminal sa loob ng Trinoma, kabilang sa mga paglabag ang kawalan ng information at passenger assistance counters, kakulangan ng komportableng upuan para sa mga naghihintay na pasahero at kawalan ng priority lanes para sa mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs. Kapwa ay natasan ng mga namamahala ng dalawang terminal na magpaliwanag kung bakit hindi dapat ipasara ang kanilang mga pasilidad dahil sa mga paglabag. Inatasan din silang dumalo sa pagdinig sa March 18. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, malinaw ang mensahe ng ahensya. Ayusin at itama ang mga kakulangan upang matiyak ang pagsunod sa mga alituntunin o harapin ang kaukulang parusa sa pagwawalang bahala sa kapakanan ng mga paserong dapat nilang pinaglilingkuran. Dagdag pa niya, bahagi ito ng isang nationwide operation at ito na ang magiging new normal sa pagsulong ng kapakanan at karapatan ng mga mananakay. Ang pinaigting na operasyon laban sa mga hindi sumusunod na PUV terminal ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga commuter sa buong bansa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.